Mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pinakamalaking panganib sa pagtatamo natin ng kaligtasan at kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Batid po natin na pinakahahangad ng dyablo o ni Satanas na ating kaaway na pinsalain ang karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Inilalarawan siya ng Biblia na gaya ng leyong umuungal, gumagala at humahanap ng masisila o mapapatay niya. Ang gayong paglalarawan ay nagpapakita ng matinding hangarin at pagsisikap ng dyablo na maisakatuparan ang kanyang masamang layunin laban sa atin. Palibhasay tuso, hindi siya nauubusan ng tricks o ng pamamaraan. Kung siya ay nabigo sa kanyang unang pagtatangka na kontrolin at sa bandang huli ay sirain ang kanyang binibiktima, gagamit siyang muli ng ibang pamamaraan. At muli hanggang maisakatuparan niya ang masama niyang layunin. Batay po sa ating mga karanasan, gumagamit ang dyablo ng iba't ibang kasangkapan upang hadlangan tayo sa paggawa ng mabuti at sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Tulad ng ginawa niya nung nasa yugto pa lamang tayo ng pag-anib sa iglesia. Gumamit siya ng mga taong mang-uusig at hahadlang sa atin. Ultimo, mga mahal natin sa buhay ay ginamit niya upang hindi tayo makapagpatuloy sa pag-anib sa iglesia. Ngunit nabigo siya. Subalit si Satanas ay walang nalalamang limitasyon at hindi nasisiraan ng loob kahit paulit-ulit siyang mabigo. Palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang masamang layunin kahit na kailangan niyang gawing paulit-ulit. Kahit marami ng taon ang lumipas, sariwa pa rin po sa ating alaala kung paanong sinamantala ni Satanas ang malaking pagkakataon na isakatuparan ang masama niyang layunin laban sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. At yon ay noong pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo. At wala na rin po ang mga matatandang ministro na tunay at tapat na mga bantay sa bayan ng Diyos. Sinimulan ng dyablo ang kanyang mapanirang gawain sa pamamagitan ng paghahasik ng binhi ng katiwalian o korupsyon sa iglesia upang sirain ang ating pananampalataya, ihiwalay tayo sa Diyos at sa karapatan natin sa kaligtasan. Gayunpaman, ang Panginoon Diyos ay puspos ng awa na pinagkalooban niya tayo ng lakas at tapang upang labanan ang dyablo at ipagsanggalang ang iglesia at ang mga aral nito. Subalit, hindi po tumigil ang dyablo upang pinsalain tayo. Ang ginawa nating paninindigan upang ipagsanggalang ang iglesia at ang mga aral na ito ginamit ng mga kinakasangkapan ng dyablo ngayon na alibay o dahilan ng pagpapataw sa atin ng hindi makatarungang pagtitiwalag. Gayunman, dahil nabigo ang dyablo na tinagin ang matibay nating paninindigan sa panig ng Diyos at ng kanyang katotohanan, bumalik ang dyablo sa orihinal o dati niyang pamamaraan. Yung ginamit niya sa mag-asawang Adan at Eva, ang tukso o ang panunukso. Sa ating panahon, ang dyablo ay gumagamit ng iba't ibang uri ng tukso. Subalit, may iisang layunin lamang. Ang ihiwalay tayo sa Diyos at sa karapatan natin sa kaligtasan. Kaya sinabi po ni Apostol Santiago sa aklat na isinulat niya sa Kapitulo 1, mga talatang 14 hanggang 15 na
kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Ang kamatayang tinutukoy ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya yung tukso mula kay Satanas, pagka nahikaya tayo, nagtangay tayo, nadala tayo ng kanyang panunukso, magbubunga sa atin yun ng kasalanan. Pagka nahulog na tayo sa kasalanan, naroon na, nakaamba na ang kamatayan. Ipinakikita sa mga talatang ito na ang matukso o mahulog sa tukso ay hindi dapat ariin biro o bagay na maaaring baliwalain. Sa maraming pagkakataon, ang pagkahulog sa tukso ay nagbubunga sa mga biktima ng kamatayan. Pisikal na kamatayan. Pero hindi lamang yun. Magbubunga rin yun ng tiyak na kapahamakan ng kaluluwa sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Subalit, gaano man ang gawing pag-iingat, may pagkakataon pa rin nahuhulog ang tao sa tukso. Kung ganoon, paano mapagtatagumpayan nating mga lingkod ng Diyos ang tukso? Sino po ba ang nasa likod ng tukso? At sino ang dapat nating tularan upang mapagtagumpayan natin ito? Magsimula tayong bumasa sa Mateo 4:2-10, ganito ang sinasabi. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mauunawaan po natin sa mga talatang ito na si Satanas o ang dyablo ang promotor o pinagmumulan ng tukso. Kaya tinatawag siya ng Biblia na manunukso. Ano pong unang inialok ni Satanas sa Panginoong Kristo upang siya ay tuksuhin? Tinapay. Bakit tinapay? Sapagkat batid ng dyablo na katatapos lang ng Panginoong Kristo ng pag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Yung pag-aayuno ng Panginoong Kristo ay paghahanda niya yun sa pagtupad ng kanyang ministeryo sa lupa. Gayunpaman, nang mabigo si Satanas sa kanyang unang pagtatangka, hindi siya huminto ng panunukso sa ating Panginoong Kristo. Sa halip ay sinubukan pa niya ito ng ilang ulit. Ano po ang mga aral na dapat nating matutuhan sa ginawa ni Satanas na panunukso sa ating Panginoong Kristo? Marami po tayong isa sa alang-alang doon. Una, ang ating pangunahing kaaway, ang dyablo, ay
napakatuso at marunong tumantya kung kailan siya kikilos o aatake. Pinagmamasdan at pinag-aaralan niya munang mabuti kung ano ang lubhang kailangan ng kanyang bibiktimahin o kung ano ang kanyang kahinaan bago siya mag-alok ng anuman. Kung nakikita niya na ang kahinaan ng bibiktimahin niya ay salapi, kayamanan, o kapangyarihan, yon ang tiyak na iaalok niya. Kaya, hindi po katakataka kung ang katiwalian ay naging talamak sa maraming mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at pribadong mga kontratista ng mga proyekto ng pamahalaan. Partikular ang tungkol sa flood control. Nakita ng dyablo na salapi ang kahinaan ng marami sa kanila. Kaya nag-alok siya ng limpak-limpak na salapi. At marami ang nahulog sa bitag niyang iyon. Ngayon ay nalalantad na ang marami sa kanila sa kahihiyan at nahaharap na sa malaking pananagutan. Bagamat hindi pa nahahayag ang lahat ng sangkot sa malawakang katiwalian. Subalit, ang nakatatawag ng pansin ngayon ay ang pagsangkot ng kasalukuyang mga namumuno sa iglesia sa pagpuna laban sa mga tiwaling opisyal at sa di umano ay mabagal at hindi patas na imbestigasyon ng mga kinauukulang sangay ng pamahalaan. Ang katunayan ay nagdao sila ng 2 malalaking rally na halos mamaos ang boses ng mga ministrong tagapagsalita at mga piling panauhing politiko upang ipagsigawan ang kanilang mga puna o tuligsa. Hindi pa sila nagkasya ron. Naglabas sila ng mga official statements kung ano ang panig ng pamunuan ng iglesia ukol sa isyu ng katiwalian at sa mga investigasyong isinasagawa. At magpahanggang ngayon ay hindi sila tumitigil na ihayag ang kanilang pagpuna, ang kanilang pagtuligsa gamit ang Net25 na television station ng iglesia. Hindi po natin alam kung meron pa silang ibang binabalak na gawin. Masama po bang punahin o tuligsain ang mga tiwali at ilantad ang kanilang katiwalian? Hindi po. Sapagkat aral ng Biblia, nakasulat yon sa Efesos 5:11 na ilantad ang mga gawa ng kadiliman. Yung pong katiwalian, gawa po ng kadiliman yun eh. Kaya dapat talagang ilantad. Subalit, tila nakalimutan ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ang turo ng Panginoong Kristo na nakasulat sa Mateo 7:4 na nagsasabi, paano mo masasabi sa iyong kapatid, pakisuyo, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata kung meron kang troso sa iyong sariling mata. Gayon din ang sinabi niya sa Mateo 23:3 na sa Ingles, practice what you preach o isagawa ninyo ang ipinangangaral ninyo. Paano yung katiwalian na nasumpungan sa hanay ng mga tagapanguna sa iglesia pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo, na ang pananalapi ng iglesia, ang abuloy ng mga kapatid, ang kanilang kinurap at pinagsamantalahan, isang napakalaking kasamaan yun sa paningin ng Panginoon Diyos sapagkat banal ang abuloyan, banal ang pananalapi sa loob ng iglesia, nakaupol yon sa mga gawain sa paglilingkod. E gaanong kalaking puwing sa mga mata
ng kasalukuyang mga tagapanguna ang ginawa nilang yun. Gatroso, nakaharang sa kanilang mga mata. Paano nila makikita yung puwing sa mata ng iba? Pero yung malaking troso na nasa mata nila, hindi nila nakita. Ang tinatanong natin, bakit hindi nila pinuna? Bakit hindi nila pinanagot? Bakit hindi nila pinarusahan ang mga sangkot sa malaking katiwaliang iyon sa paglapastangan sa pananalapi ng iglesia? Sa halip na parusahan, papanagutin, pinagtiwalaan pa yung mga korap na leader ng iglesia. Kaya namayagpag ang mga tiwali sa loob ng iglesia. Sino ang kanilang pinarusahan? Sino ang kanilang itiniwalag ng di makatarungan? At patuloy pang ginigipit ang mga nag-ulat ng mga nasumpungang katiwalian. Pangunahin na nga ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Nakalulungkot na nangyari sa iglesia ang mga bagay na ito. Kagagawa ng dyablo yun. At meron namang napakasangkapan. Sa kasalukuyan, batid ni Satanas na ang mga suliranin sa iglesia ay hindi lumiliit, kundi lalo pang dumarami at nagiging masidhi. Na si Satanas din naman ang pinanggagaling ng lahat ng iyon. Sinamantala rin ng dyablo ang pagkakataong iyon upang dayain at papaniwalain ang ibang mga kapatid na ang mga suliranin sa iglesia ay magtatagal pa, kung hindi man imposibleng matapos. Nais niyang panghinaan ang ating loob upang maging mainipin tayo at maging irasyonal o hindi na makapag-isip ng tama. Sa gayon ay maniwala na tayo na ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito ay hindi na sa Diyos. At ang iba ay natukso ng bumaling sa mga bagong doktrina, meron pa nga nagtayo ng bukod na iglesia o assembly. Kung ang kahinaan ng tao ay ang pagiging gullible, mapaniwalain, aalokin siya ni Satanas ng daya o kasinungalingan o kalahating katotohanan. Katulad ng ginagawa niya ngayon sa social media. Ang bunga, marami ang madaling napapaniwala ng halos lahat ng nababasa o nakikita nila. Nariyang inilalike, sinishare, at sinusuportahan nila ang mga blogs at postings na sa madalas na pagkakataon hindi nila nauunawaan o hindi nila tiyak kung yun ay totoo o hindi, mapanghahawakan o hindi. Kung ang kahinaan ng tao ay kawalang self-control o pagpipigil sa sarili, hahanap ng paraan ng dyablo para tuksohin at gumawa ng maling hakbang na ikapapahamak niya. Kung ang kahinaan ng tao ay ang labis na pagkakilala o paniniwala sa sarili o pag-aangkin ng karangalan at kapurihan, yon ang iaalok ni Satanas sa kanya hanggang sa makatulad na siya na pinahirang kerubin na nagtanyag ng kanyang sarili at nakipantay sa Diyos. Yun po yung unang dapat nating mapansin doon sa panunokso ng dyablo sa Panginoong Kristo. Ito po yung ikalawa. Medyo mahaba-haba. Tinukso ni Satanas ang Panginoong Kristo na batid niyang may kapangyarihang higit kaysa kanya bilang bugtong na anak ng Diyos. Lalo niyang gagawin sa atin ang panunukso. Gagawin niya ang lahat at iaalok ang anumang nasa ilalim ng kapangyarihan niya upang mahulog tayo sa kanyang panunukso at mailayo tayo sa daan ng katwiran, sa gayon ay masira ang karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang ikatlo, marapat po nating tularan ang halimbawang iniwan ng Panginoong Kristo kung paano niya nilabanan
at pinagtagumpayan ang tukso. Paano niya ito ginawa? Ginamit niya ang nakasulat o ang mga salita ng Diyos di lamang minsan o makalawa, kundi sa lahat ng pagkakataong pinagsikapan siya ni Satanas na tuksohin. Gaano po kahalaga at kabisa ang panghahawak sa nasusulat o sa mga salita ng Diyos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Balikan po natin yung Mateo 4, itutuloy ko lang ang pagbasa sa talatang 11. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Batid po nating lahat na si Satanas ay hindi madaling sumuko sa layunin niyang ipahamak ang ating kaluluwa. Sinikap niya ang Panginoong Sokristo na tuksuhin. Bagaman alam niya na ang Panginoong Sokristo mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pero sinubukan niya. Dahil sa ano man ang gawin niya, hindi niya madala ang Panginoong Sokristo sa bitag, sa pain na inilatag niya. Ito ang nangyari sa kanya. Iniwan niya ang Panginoong Sokristo at nagsidating ang mga anghel para siya ay paglingkuran. Mga kapatid, narinig niyo na ito sa amin. Pero mahalagang pag-usapan natin. Ang sugo sa mga huling araw ay inihalin tulad si Satanas sa naglalako ng paninda, sa puto vendor, na lumilibot sa bahay-bahay, na nanghihikayat sa mga tao na bumili ng kanyang paninda. Kapag may bumili, tatandaan na niya ang taong yon at kung saan nakatira upang muli niyang paroonan sa kanyang susunod na pagtitinda upang muling alukin hanggang sa siya ay maging suki na niya. Subalit, hindi po ito nangangahulugan na kapag ang inalok niya ay tumangging bumili sa kanya, ay susuko na siya at lilisa na. Ang totoo sa pangyayari sa ating Panginoong Sokristo, sinikap ng dyablo sa maraming pagkakataon na mag-alok sa Panginoong Sokristo ng mga bagay na itinuturing ng marami na irresistible o mahirap tanggihan, gaya ng pagkain, kayamanan, at kapangyarihan. Subalit hindi gaya ni Eva na sa harap ng tukso ay hindi nakapanindigan sa mga salita ng Diyos. Ang Panginoong Sokristo, palibhasay batid niya ang bisa at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, yun ang ginamit niyang sandata sa pagharap at paglaban sa panunukso ni Satanas. Nang ang Panginoong Sokristo ay gumamit at nang hawak sa mga nakasulat na salita ng Diyos, palibhasa tuso ang dyablo, gumamit din siya ng nakasulat. Subalit, binago niya at pinilipit ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas dito. Ang isang halimbawa ay nang sabihin niya sa Panginoong Sokristo na kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka pagkat nasusulat magbibilin siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Bakit natin natitiyak na pinilipid ni Satanas ang nakasulat? Sapagkat hindi sinabi sa Biblia na magpatihulog ka o sinasadya, kundi baka matisod ka ng iyong paa sa bato, aksidente o hindi sadya. Kaya nga sinabi ng Panginoong Sokristo kay Satanas, nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Noong mapagtanto ni Satanas na walang anumang tukso na maiaalok siya sa Panginoong Sokristo para agawin ang pananampalataya at pagsunod niya sa Diyos, sa wakas, iniwan niya ang ating Panginoong Hesukristo.
Sa kasalukuyan, si Satanas ay gumagamit ng maraming kasangkapan at iba't ibang uri o anyo ng tukso upang dayain at madaig ang bibiktimahin niya. Bagamat nabigo siya nung una sa pagtukso sa atin upang sirain ang ating pananampalataya, ng buong tapang nating ipaglaban ang katotohanan at tumindig laban sa mga tiwaling mga ministro at mga kapanalig nila, hindi pa rin sumuko si Satanas. Sa halip lalo siyang nag-ikting at naging masigasig na ipagpatuloy ang kanyang masamang hangarin na wasakin tayo ng mga defenders upang sa gayon ay masira ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. Ibinabala ni Apostol Santiago, nabasa natin kanina, kundi ang bawat tao ay natutukso. Pinatutunayan lamang na walang sino man na hindi tutuksohin ng dyablo, kundi gagawin niya ang buo niyang makakaya upang hikayatin ang bawat isa sa atin na talikuran na at labanan, hindi na sundin ang mga salita ng Diyos. Sa ngayon, alam po ni Satanas na marami na ang dahil sa kawalang pag-asa ay gumawa na ng mga maling hakbang na naglayo sa kanila sa tunay nilang pananampalataya bilang mga iglesia ni Kristo. Gaya nga ng nabanggit namin, yung iba ay bumaling na sa ibang aral. Hindi na nasasapatan sa mga tinanggap sa sugo at sa naon ng mahal. Nagtatag na ng ibang relihiyon. Umanib na sa ibang pananampalataya. Yun po ang ibinunga sa iba ng patuloy na paggawa ni Satanas ng kaparaanan. Isipin ninyo, mga defenders yun. Nagpakilalang defenders. Nanindigan nung makakita ng katiwalian sa iglesia. Pero ano ang nangyari? Salamat na lang sa Diyos. Batid ni Satanas na meron tayo yun na nanatiling matatag sa pagtatanggol sa iglesia at sa mga tunay na doktrina nito na itinuro sa atin ng huling sugo ng Diyos. Kaya naman, naghahanap na naman siya ng ibang paraan para tuksuhin ang mga tunay na defenders ng iglesia at ng katotohanan. Ano ginagamit ng dyablo ngayon? Ano ang pinupuntirya ng dyablo ngayon sa mga naninindigan sa katotohanan para ipagsanggalang ang iglesia? Yung pagsira sa ugnayan ng pamilya, yung family ties. Nagpupunla si Satanas ng hindi pagkakaunawaan at puot sa pagitan ng mag-asawa, magulang at anak, sa pagitan ng mga magkapatid, biyanan at kamag-anak. Ginagawa niya yun dahil alam niyang kapag nasira ang ugnayan ng pamilya, lubhang maapektuhan ang kanilang pananampalataya. Ano po ang katunayan nun? Ano ba mangyayari kapag nagtagumpay si Satanas sa pagsira sa ugnayan ng pamilya? Pakinggan niyo ang nakasulat sa Marcos sa 3, talatang 25, pahayag ito ng Panginoong Kristo. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayan yun. Sa ibang salin, babagsak, mawawasak ang sambahayan pagka naglalaban-laban ang magkakasambahay. Sipin ninyo, nanindigan, tumindig para labanan ang katiwalian sa iglesia, pero ano nangyari? Sa ibang tumindig, nawasak ang kanilang sambahayan. Bakit?
Yun ang ginamit ng dyablo na kasangkapan sa kanila. Ano ba ang sumisira sa sambahayan? Yung paninibugho o selos, inggit, kasakiman, nagbubungay ng pagkasira ng pamilya. Yung peer pressure o impluensya ng masamang barkada. Ang kawalan ng paggalang sa mga magulang, sa panig ng mga anak. Ang pagiging irresponsableng magulang. Sumisira yon sa ugnayan ng magulang at anak. Bukod dito, ang walang batayang paninibugho o paghihinala, kawalan ng pangunawa, mga tukso, pangangalunya o pagkakaroon ng third party sa relasyon ay naglalagay ng maraming strain o sumisira sa relasyon ng mag-asawa. Kaya, magsuri tayo. Kasama ba tayo doon sa tumindig, lubaban sa katiwalian, nanindigan sa katotohanan, pero winasak ng dyablo ang ating sambahayan? Ang ligalig ng pamilya, wala nang ginawa ang mag-asawa kundi mag-away. Hindi maayos ang relasyon ng magulang sa anak, ng magkakapatid, ng magkakamag-anak. Tuso talaga ang dyablo. Isipin ninyo, ang ayos-ayos ng pamilya ng ka-Erdin, siya'y nabubuhay. Kaya tinitingala natin, ginagawang halimbawa para sa maayos na pangangasiwa natin ng ating sambahayan. Pagka maayos ang bawat sambahayan, maayos sa kabuuan ang iglesia. Pero pagpanaw ng kapatid na Eranio Manalo, ano nangyari sa pamilya ng ka-Erdin? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero nakapangyari ang dyablo. Paano natin maiiwasan ang mga bagay na sumisira sa pamilya at mga tukso na sumisira sa gawain ng Diyos na itiniwala sa atin ngayon at sa karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan? Dapat po nating tularan ng halimbawa ng Panginoong Kristo sa pagdaig sa mga tukso gaya ng nabasa natin kanina. Paano niya ito ginawa? Ginamit niya ang nakasulat o ang mga dalisay na mga salita ng Diyos, hindi isang beses, hindi dalawang beses, ngunit sa lahat ng pagkakataong sinubukan siya ni Satanas na tuksohin. Kaya, ang bawat miyembro ng pamilya ay hindi dapat makalimot. Sa halip ay dapat naganap ang kaalaman at tapat na sinusunod ang mga aral ng Diyos sa pagpapanatili ng mga ugnayan ng pamilya. Wala pong dapat mag-isip na maaari niya nang baliwalain ang mga doktrina o ang mga aral ng Diyos tungkol sa pagpapamilya dahil natiwalag na siya. Palulungkot, maraming pamilyang wasak. Bunga ng katiwalian at ng aksyon ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Pero, hindi tayo dapat na makasama sa nasira ang pananampalataya, na nasira ang pamilya. Dapat ay panghawakan natin mabuti ang mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Pero bukod sa panghahawak sa mga nakasulat, sa ano pa tayo dapat manghawak upang malabanan natin at madaig o mapagtagumpayan ang dyablo?
Basahin natin ang nakasulat sa unang Pedro 5:8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Dapat tayong magpigil, dapat tayong magpuyat o maging handa sa lahat ng oras. Hindi maaari na tayo natutulog o hindi handa sapagkat ang ating kaaway na dyablo ay parang liyong umuungal na laging gumagala o umaaligid at humahanap ng masisila niya. Lagi tayong tinatabihan ng dyablo. Ang mundo, kanya na eh. Ang mga maling relihiyon, kanya na. Ang mga maling pananampalataya, kanya na. Pero ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, sa Diyos ito eh. Bakit ba naman pinipinsala ng kasalukuyang mga tagapanguna sa Iglesia? Lagi kasing nasa paligid ang dyablo. Kaya, ano bilin ng mga apostol? Palibhasa ang dyablo ay masipag, bihasa sa pagbabalat kayo, sa pagkukunwari, labanan natin siyang matatag ng ating pananampalataya. Para hindi tayo mapagtagumpayan ng dyablo at ng mga tukso na inihahain niya sa atin, kundi tayo ang maging mapagtagumpay. Kaya, lagi tayong maging mananampalataya. Ano sasampalatayanan natin? Yung mga aral. Gaya ng ginawa ng Panginoong Kristo, bawat tukso, meron siyang itinatapat, nasusulat. Ganon din tayo. Kung ano yung nakasulat. Kung ano yung tinanggap natin. Hayaan natin ang ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos ang magdikta sa atin ng ating sasabihin, ng ating isusulat, ng ating gagawin upang hindi tayo madaig ng dyablo. Mahina ako, tao lang. Totoo yun. Tao tayo. May kahinaan. Subalit, anong kahigitan natin sa maraming mga tao sa mundo? Meron tayong karapatan, pribilehiyo na galing sa Diyos na kung gagamitin natin, magtatagumpay tayo sa tukso. Ano yun? Anong higit sa lahat ang dapat nating gawin upang huwag tayong magsipasok sa tukso? Dinggin ninyo ang pahayag ng Panginoong Kristo sa Mateo 26:41. Ganito ang ating mababasa. Magpuyat kayo, katumbas ng magbantay, at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Alam ng Panginoong Kristo na mahina ang laman, mahina ang tao. Kahit ang ating espiritu ay nakahanda o may ibig, pero mahina ang laman. Sa kalagayan nating ito, etong ipinapayo sa atin ng Panginoong Kristo, magpuyat kayo, katumbas ng magbantay. Laging alerto. Ang dyablo ay laging nandyan sa paligid. Pero sapat ba yun? Ang sabi, manalangin upang huwag kayong magsipasok o madaig ng tukso. Ang maging mapagbantay at paglaban sa mga lalang ng dyablo ay totoong mahalaga. Subalit, hindi sapat yun. Ang higit sa lahat na ating kailangan maging mapanalanginin upang huwag tayong madaig o magsipasok sa tukso. Meron ngang sinabi si Apostol Pablo sa Roma 8:31-37, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?
Sinabi rin niya, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan atin ay umibig. O tao tayo, mahina, may kahinaan, pero may Diyos naman tayo. Nariyan din ang ating Panginoong Kristo na kung lagi nating dadalanginan, gagawin tayong malakas laban sa tukso. Hindi tayo madadaig, hindi tayo magiging alipin ng dyablo. Sa mga panahong tulad nito na ang mundo ay puno ng kaligaligan at ang buhay ng bawat isa ay binabalot ng iba't ibang mga suliranin at kaguluhan, hindi lang dahil sa mga digmaang nagaganap na nagre-resulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan, nandyan pa ang mga pansariling suliranin, pampamilya, ukol sa kabuhayan, pero ang pinaka iniinda nating mga Iglesia ni Cristo hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang Iglesia. Yung idinadalangin natin sa Diyos na ang Iglesia ay ibalik na sa dating kalagayan, maayos at banal, hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Pero hindi na nangangahulugan, mga kapatid, hindi na matatapos ang problema sa Iglesia. Tandaan ninyo, napag-aralan na natin, ang ikatlong bahagi, padadaanin sa apoy para dalisayin ang pananampalataya. Kaya yung pagdaan ng Iglesia ngayon sa mabigat na pagsubok, sa maapoy na pagsubok, naghihintay ang Diyos. Dalisayin natin ang ating pananampalataya. Paano magiging dalisay? Lalo tayong manghawak sa mga salita ng Diyos na tinanggap natin sa sugo. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong bibitiw. Ano man ang ialok ng dyablo. Kaya sa halip na payagan nating masira ang ating sambahayan, magtulong-tulong tayo para itaguyod ang ating pananampalataya. Huwag tayong pumayag na mapahanay tayo sa statistics ng nasira ang pananampalataya. Malapit na ang paghukom. Malapit ng wakasan ng Diyos ang sanlibutan ito. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Lubos nating itiwala sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. Kaya yung panalangin pansarili, panalangin ng sambahayan, pagpapanata, huwag nating aalisin yun. Huwag nating aalisin yun. Sapagkat hindi naman natin kayang mag-isa na harapin ang mga suliranin sa buhay, lalo na ngayon. Napakaligalig, napakasama ng mundo. Pero pagka ang Diyos nasa panig natin, sabi nga ni Apostol Pablo, sino laban sa atin? Si Satanas? Yung mga tiwaling mga tagapanguna sa iglesia? Yung tukso? Iba't ibang kaparaanan ng dyablo, walang anuman o sino man na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Basta siya ang lagi nating kasama. Magsumamo tayo, itiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay upang anumang araw at oras na dumating ang kaligtasan, ang Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik, handa tayo. Ang ating buong sambahayan na sasalubong sa kanya at mananahan dun sa bayang banal na pangako niya sa amin. Ito pa ba ang taglay nating pananampalataya at paninindigan ngayon? Huwag niyong babaguhin yun, mga kapatid. Huwag kayong pumayag na masira ninuman at ng anuman ang tunay nating pananampalataya at pananalig sa Diyos at sa kanyang banal na magagawa. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat sa pagsamba namin
Daman-daman namin ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa amin. Ayaw mo po na merong maging dahilan para mawalay kami sa iyo, para mawala ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. Patuloy mong ginagamit na kasangkapan ng mga pagtitipo naming tulad nito para magpagunita ka, magpaalala ng mga dalisay na mga aral mo na kung panghahawakan namin, lalo kaming magiging malapit sa iyo, sa iyong pag-iingat at pagliligtas. Ama, kilala mo kami na nagkakatipon ngayon kung paano namin pinanindiganan ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Marami kaming pinagdaan ng hirap, mga pag-uusig, pagsubok, panganib. Subalit, dahil sa nakita mo ang aming pagpipilit na magawa ang iyong kalooban, nariyang lagi ang pagtulong at pag-alalay mo sa amin. Hindi namin maubos maisip na hanggang ngayon nakapaninindigan kami sa dami ng mga pagsubok kaya pinahintulot mong pagdaanan namin. Napakabuti mo, Ama. Hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa amin. Ang aming sambahayan, pinananatili mong buo, matatag. Kung meron mang iba na nasira, Panginoon, sana dumating ang panahon, maayos pa, mabalik ang pagmamahalan, ang pagmamalasakitan para patuloy na makapanindigan sa panig ng iyong katotohanan. Higit naming idinadalangin ang iglesia. Panginoon, maawa ka. Sana matanaw na namin ang pagsasaayos na gagawin mo. Ang naghahari ay ang katwiran at katarungan mo sapagkat matuwid ang tagapanguna. Nasasabik na kami sa pagkakataong iyon na ang makita naming nangunguna sa iglesia ay katulad ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo na ibinigay ang kanilang buong buhay para sa kapakanan ng iglesia. Maihanda kami sa nalalapit na kaligtasan. Hindi kami nawawala ng pag-asa na darating ang takdang panahon iyon na magbabangon ka ng tunay na nagmamalasakit at nagmamahal na leader sa iglesia. Habang naghihintay kami, kasangkapanin mo po ang ganitong mga pagsamba namin para dumaloy ang iyong mga katotohanan na lalong magpapatibay at magpapatatag ng aming pananampalataya at pag-asa. Bago po kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, maari po ba abutin mo ang lahat ng mga lingkod mong dumadalo? Meron kaming kani-kanyang mga pangangailangan at suliranin. Meron kaming mga kahinaan. Baka meron nadadaig ng tukso. Maari po ba ngayon, bago matapos ang panalangin ito, bago kami maghiwa-hiwalay, ibsan mo ng pasan ang mga lingkod mo, pagaanin mo ang aming pakiramdam, papagbaguhin mo ang aming kalooban, kung kami man ay nadadaig ng kasalanan. Gawin mo po kaming mga tapat na iglesia ni Kristo, masunurin sa lahat ng mga kalooban mo, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Sumasampalataya kami, hindi mo kami pababayaan, kailanman, hindi mo po kami iiwan. Gawin mo kaming mapagtagumpay laban sa tukso at mga kasalanan. Tumitiwala po kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin, iginawad sa amin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.